May tanong ako para sa'yo. Paano kung yung buong konsepto natin ng leadership, mali pala? Paano kung lahat ng tinitingala natin, yung mga CEO, mga politiko, o sino mang may mataas na posisyon, hindi pala yun yung tunay na sukatan? Interesting question. Ngayon, yan ang pag-uusapan natin. Kasi nakatanggap kami ng mga CP mula sa isang manuskrito na parang ang layunin talaga ay basagin yung mga common ideas natin tungkol sa leadership. So, ang mission natin, alamin kung ano ba talaga ang pamumuno, lampas sa title, lampas sa corner office. Oo. Kasi ayon dito sa source, may crisis tayo. Sobrang daming tao sa kapangyarihan, pero tila may malaking kakulangan sa pinakaimportante, sa pagkatao. At hindi yan exaggeration. Yung krisis na yan, ramdam natin sa araw-araw, di ba? Oo, totoo. Nakikita natin sa mga kumpanyang may, alam mo na, toxic na kultura, sa mga komunidad na watak-watak, maging sa mga pamilya nasisira yung tiwala. Anong resulta niyan? Ang resulta, mga sistemang marupok. Kasi mas pinapatakbo ng ego kesa sa purpose. Kaya yung tanong na dapat nating sagutin ay hindi, paano ako makakakuha ng mas mataas na posisyon? Hindi pala yon. Hindi. Ang tunay na tanong, ayon sa source, ay anong uri ng tao ba ako nagiging sa proseso? Diyan nakasalalay ang lahat. Okay. Himayin natin yan. Let's unpack this. Ang pinaka-core ng idea na to ay parang nakapaloob sa isang linya Becoming precedes leading. Ayun. Sa Filipino, parang kailangan mo munang maging isang uri ng tao bago ka talaga makapamuno. Exactly. Sinasabi rito na yung mga malalaking leadership failures, yung mga corruption scandals, mga abuso, bihirang-bihira daw na technical ang problema. Hindi, dahil hindi sila matalino. Hindi dahil bobo sila sa strategy. Halos palagi raw ang ugat ay, espiritual. Isang pagkabigo ng karakter. Tama. And that's a tough pill to swallow for many of us, di ba? Mm. Kasi mas madaling sabihin na, kulang lang ako sa training o mali ang strategy ko. Mas mahirap aminin na baka may problema sa inggit ko, sa pride ko, sa takot ko. The source really forces us to look inward first. At yung mga halimbawang binigay nito, hindi lang sila basta-basta May malinaw na pattern. Tulad ni Haring Saul. Oo. Sa labas, he looked the part, di ba? Matangkad, magaling sa gera. Parang perfect leader. Pero sa loob, he was so insecure. Yung inggit niya kay David, yun ang nagpabagsak sa kanya. Exactly. Hindi ang mga Philistines. Hindi. Yung mga panalo niya sa battlefield, hindi kayang takpan yung kahinaan ng karakter niya. At sa kabilang dulo naman ng spectrum, nandoon si Joseph. Si Joseph! Ang leadership journey niya hindi nagsimula sa palasyo. Nagsimula yun sa ilalim ng balon. Grabe. At sa loob ng kulungan. Doon sa mga lugar na yon kung saan wala siyang anumang titulo, doon nasubok yung integridad niya. Ang impluwensya niya ay bunga ng pagiging tapat. Tapat kahit walang nakatingin. Hindi dahil sa posisyon. Hindi. Hindi dahil sa posisyong binigay sa kanya ng paraon. At si David, ang galing nito. Ang leadership training niya, pag-aalaga lang ng tupa. Parang ang boring. Madaling isipin, ano ba yan? Entry-level job na walang glamour? Pero ayon sa source, doon niya natutunan ng tapang at responsibilidad. Oo, na mag-isa niyang nilalaban yung mga leon at oso para lang protektahan yung kawan niya. Wow! So, ang tanong para sa atin, ano yung modern equivalent ng pag-aalaga ng tupa? Magandang tanong yan. Ito ba yung mga, alam mo na, yung mga unglamorous behind-the-scenes na trabaho na walang pumapalakpak pero doon talaga nahuhubog ang pagkatao mo? I think that's the perfect question. It's the daily grind of integrity. At isa pang magandang example na binigay ay si Esther. Si Queen Esther? Ang pamumuno niya ay mula sa posisyon ng kahinaan at panganib. Hindi siya nag-utos, di ba? Nakiusap siya. Oo, totoo. Hindi siya kumilos dahil sa ambisyon, kundi dahil sa paninindigan para sa kanyang mga kababayan. Ipinapakita nito na ang impluensya hindi laging nangangailangan ng formal authority. Gets ko. Minsan,
Ang pinakamalakas na pamumuno ay yung tahimik na pagtindig. So, malinaw na ang punto ay hindi nagsisimula ang pamumuno sa promotion. Hindi talaga. Nagsisimula ito sa mga maliliit na desisyon, araw-araw. Pero yung pinakamalaking tanong para sa akin ay, paano yun nangyayari? Kasi ang character o pagkatao, hindi naman yan parang skill na pwedeng i-download sa isang seminar. Tama. Saan at paano ba hinuhubog ang ganitong klase ng leader? According to the source. Dito. Dito pumapasok yung konsepto ng hidden places. Hidden places. Sinasabi ng source na ang tunay na paghubog o yung dinatawag na formation ay bihirang mangyari sa entablado. Nangyari ito sa likod ng kurtina, sa mga panahong walang nakakakita, walang pumapalakpak. Ah, At tulad kanina, may pattern ulit dito. Hindi ito aksidente. oo nga no. Si Jesus, 30 taon na namuhay sa obscurity bago simulan yung 3 taon niyang public ministry. 30 taon. Si Moses, 40 taong sa disyerto bilang pastol bago siya bumalik para harapin ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Grabe yung 40 taon. Maging si Paul, pagkatapos ng kanyang life-changing conversion, nawala muna siya ng ilang taon para maghanda. Parang mas matagal pa yung preparation in the dark kaysa sa performance in the light. Exactly. At yung formation na yan, hindi siya parang biglaang haha moment eh. Hindi biglaan. Isa itong mabagal at deliberate na proseso. Isipin natin si Daniel. Okay. Ang naging sandata niya sa palasyo ng Babylonia ay hindi lang yung talino niya, kundi yung disiplina niya ng panalangin 3 beses sa isang araw. Yun, yung routine niya. Oo, yung inner life niya, yung pundasyon niya, napakatibay. Kaya kahit itapon siya sa kulungan ng mga leon, hindi siya natinag. His private disciplines sustained his public influence. Wow. Tinitiyak ng paghubog na ang pamumuno ay hindi lang reaktibo. Hindi lang basta sumasagot sa pressure o sa papuri, kundi ito ay nakaugat sa mas malalim na pinanggagalingan. You know, habang binabasa ko itong mga ideas lahat, parang napaka-noble and inspiring. Oo. Pero parang may kulang. It feels too perfect. Hindi ba tinalakay sa source yung pangit na side nito? Yung kabayaran ng ganitong klaseng pamumuno? Kasi to be honest, it sounds exhausting. Magandang tanong yan at oo, tinalakay yan. In fact, isa yan sa mga pinakamahalagang punto. Hindi ito laging kwento ng tagumpay. Kasama rito ang pagdurusa, pag-iisa, at matinding pagod. Okay. Ang classic example dito ay si Elijah. Oo. Si Elijah. Pagkatapos ng pinakamalaking tagumpay ng buhay niya, yung tinalo niya mag-isa yung 450 propeta ni Baal. Sa Mount Carmel. Akala mo, aakit na siya sa pedestal. Pero anong nangyari? Anong nangyari? Tumakas siya, natakot sa banta ng isang rena, nagtago sa disyerto, at humiling na mamatay na lang. He experienced a massive burnout. At yung karanasan niyang yun, tinatawag ng source na crucible. Pugon. Pugon. Parang siyang pressure cooker. Sa ilalim ng matinding init at pressure, doon lumalabas kung ano talaga ang lamang mo. At doon din dinadalisay ang mga motibo mo. Okay. Sa pugon ng pagsubok, napipilitan kang umasa sa isang bagay na mas malaki kaysa sa sarili mong lakas. At ang ganda ng response ng Diyos, di ba? Ayun! Yun ang pinakamaganda, ang naging tugon ng Diyos kay Elijah. Hindi siya sinarmonan, hindi siya sinabihang get your act together. Hindi. Ang ginawa ng Diyos, pinakain siya, pinatulog, at kinausap siya sa isang banayad na bulong. Wow. So, sinasabi ng source na ang pagkapagod at pagdududa ay hindi sign ng failure. Hindi. Yon, kundi bahagi ng proseso. At ang solusyon ay hindi hustle harder, kundi pahinga at pag-aalaga. Yun. That's a very countercultural idea of leadership today. Totally countercultural. Ipinapakita nito na ang Diyos ay kasama ng mga leader hindi lang sa kanilang mga tagumpay, kundi lalo na sa kanilang pagkapagod. Hindi sila iniiwan para malunod sa burnout. Okay, so after you've gone through that pressure cooker,
at yung character mo at nasubok na at napadalisay. Paano ito nagbabago sa paraan ng pamumuno mo sa araw-araw? Paano ito na isa sa buhay? Okay, dito nagkakaroon ng malaking shift. Anong shift yan? Mula sa pagiging focus sa kontrol, nagiging focus ka sa presence. Mula sa mentalidad na ako ang bida, nagiging tayo. I see. At ang pundasyon ng lahat ng yan, ayon kay Jesus mismo, ay serbisyo. Serbisyo. Sabi niya, kung sino man ang gustong maging dakila sa inyo, dapat siyang maging lingkod. Ang piramid ng mundo binabaliktad. At yung paglilingkod na yan, hindi lang sa paggawa ng mabubuting bagay, no? Sinasabi sa source na nakaugat ito sa relasyon, Oo. sa proximity o pagiging malapit. Oo. Ang tunay na impluensya, hindi lumalago sa pamamalitan ng emails or memos. Paano? Lumalago ito sa shared life. Tingnan mo ulit si Jesus at yung 12 niyang disipulo. Oo. Hindi lang siya nag-lecture sa kanila. Kumain siya kasama nila, naglakbay kasama nila, natulog sa iisang bangka. Sa 3 taon na pagsasama nila, doon nangyari yung transformation. Kasi hindi lang information. Hindi lang pag-transfer ng information, kundi pag-share ng buhay. Alam mo, gusto ko yung isang example na binanggit din. Si Barnabas. Si Barnabas. Tinawag siyang anak ng pagpapapalakas ng loob. Siya yung ultimate hype man ng lahat. Oo nga, no? We all need a Barnabas in our lives. Yung kaibigan mong unang mag-share ng bago mong project, kahit di mo pa sinasabi. Totally. At si Barnabas, yung tipo ng leader na secure enough sa sarili niya na hindi niya kailangan ng spotlight. Ang layunin niya ay itukok yung spotlight sa iba. Siya yung nag-risk kay Paul. Siya ang nag-take ng risk para kay Paul noong lahat ay takot pa rito. Siya ang nagbigay ng second chance kay John Mark. Ito yung pamumuno na nagpaparami ng ibang leader. Hindi nag-iipon. Hindi nag-iimbak ng kapangyarihan para sa sarili. Yan ang isang rare at napaka-powerful na klase ng pamumuno. At yung huling piraso ng puzzle na tinalakay sa source ay yung papel ng pag-asa, lalo na sa mga panahong magulo. Oo, lalo na ngayon. Ang example dito ay si Nehemia. Napakagandang halimbawa niyan. Hindi lang siya dumating sa Jerusalem na may dalang architectural plan para itayo ulit ang pader. Hindi lang plano. Mas mahalaga, nagdala siya ng isang narrative, isang kwento ng katapatan ng Diyos. Bago niya sabihin ang what, itatayo natin ang pader, at ang how, kayo dito, kayo doon, sinabi niya muna ang why. Yung purpose. At yung why na yun ang nagbigay sa mga tao ng pag-asa na nagbago ng kanilang takot at pagod para gawin ng isang halos imposibleng bagay. So, may pagkakaiba pala ang vision lang sa vision na may pasamang pag-asa. Napakalaki. Sinasabi sa source na ang mga Israelita sa disyerto may vision sila ng promised land. Meron. Pero kulang sila sa pag-asa. Kaya ang nakita nila ay hindi ang gatas at pulot, kundi ang mga higante. Yung mga balakid. Oo. Ang vision nila naging takot. Sa kabilang banda, ang pamumunong nakaugat sa pag-asa ay hindi nangangako ng madaling daan. Anong pinapangako ito? Ang ipinapangako nito ay ang tapat na pagsasama sa paglalakbay. Hindi nito sinasabing, huwag kang mag-alala, magiging maayos ang lahat. Ang sinasabi nito ay, ang Diyos ay tapat kahit na hindi maging maayos ang lahat. Ang pag-asa ay nakasandig sa karakter ng Diyos, hindi sa kalalabasan ng sitwasyon. Grabe. Okay, para buuin natin lahat ng napag-usapan. Una, ang tunay na pamumuno hindi tungkol sa kung anong posisyon ng hawak mo, kundi kung anong uri ng tao ko nagiging. Character ang pundasyon. Tama. Pangalawa, itong character na to ay nahuhubog sa mga lugar na hindi nakikita, sa mga pribadong disiplina at sa gitna ng mga pressure cooker moments. Sa mga hidden places. At pangatlo, isinasabuhay ito sa pamamagitan ng tunay na paglilingkod, pagbuo ng relasyon at pagbibigay ng pag-asang mas matibay pa kaysa sa circumstances. At ang pangwakas na kaisipan mula sa source ay isang matinding hamon. Ano yun? Hinahamon tayo na makita na lahat tayo sa mga oras na ito ay namumuno na. Lahat tayo. Sa ating pamilya, sa ating barkada, sa ating opisina, sa ating online communities, may impluensya tayo. Ang tunay na limitasyon
ay hindi ang kakulangan natin sa otoridad o titulo. So anong limitasyon? Ang tunay na limitasyon ay kung gaano kakitid ang naging kahulugan natin sa pamumuno para sa ating mga sarili. Kung inihisip nating ito'y para lang sa mga CEO at presidente, sinasayang natin ang impluwensyang ipinagkatiwala na sa atin. Isang napakagandang punto para tapusin ang ating usapan. At para sa iyo na nakikinig, may iniiwan kaming tanong para sa iyong pagninilay. Hinihiling sa atin ang mga ideyang ito na tignan ang ating ordinaryong buhay sa ibang lente. Kaya sa pagtingin mo sa iyong pang-araw-araw na routine, sa bahay, sa trabaho, sa komunidad, saan na nangyayari ang iyong pamumuno? Marahil sa paraang hindi mo napapansin o kinikilala. At paano mo sisimulang pangalagaan ang impluensyang iyon ng may higit na katapatan at layunin? Simula ngayon.